major problem namin dito is plastic. Wala rin kami ma-identified na tapunan na yung sanitary landfill na area. Because sabi ko nga, relatively flat ang topography ng Talisay and kapag makutay ka, tubig na. So ilang metro lang, tubig na. So walang suitable for now. But we ask the assistance ng DNR MGB to assess. So until now wala pa rin response na na-identify namin for the assessment sa pag-put up ng isang sanitary landfill. Hindi po nakakapasok dun sa criteria ng pagkuha ng dam site kasi wala po dito sa amin na place na napasok dun sa criteria na magkaroon ng dam site. Kaya ang ginawa po ni Mayor, bumili po siya ng mga shredder machine para yun po ang talagang yung shredder machine para ginigiling kasi dun yung mga plastic tapos yung mga bote. At least nabawasan yung mga plastic tapos yung mga plastic na inilalagay po dun sa mga ginagawang hollow blocks tapos yung ginagawang mga pathways isinasama dun sa mga semento. Yung nabubulok ginagawa din po dun, gilingan din po sila dun na isinasama na sa organic para maging pataba. Tapos yung mga bote, tapos yung mga plastic na pwede pang i-recycle, na ibebenta naman po ngayon. Yung demo farm ay yung, sa totoo lang, nagbinigyan lang kami dito ng parang lugar para ilagay yung mga equipment, saka yung mga basura na dinadala dito ng mga 15 barangay. For now, ma-rely muna kami dun sa massive IEC campaign namin sa mga bahay, yung segregations ng mga basura, and yung strict implementations ng no plastic, no single-use plastic sa buong munisipyo. Basura ko dyan sa loob, basura ng mga plastic ko, nakasako sa loob. Yung mga ko po, yung mabubulok na mga kitchen waste, nilalagay ko sa sako. Tapos nabubulok baga po yung pangpataba pa sa halaman. Tapos yung mga plastic na katulad yan ng mga straw, ayun ginagawa kong ganun, bulak-bulak. Tapos yung mga yung sa soft drinks, nilalagyan baga po ng mga yung ginupit-gupit na plastic, yung gano'n. Iba, tinataniman ko ng mga halaman. Basurahan namin, inihiwalay namin yung mga nabubulok tsaka hindi nabubulok, yung mga plastic. Tapos yung mga nabubulok sa likod bahay, ibinabaw namin. Yung mga plastic naman, ibinibigay namin sa barangay kasi ang barangay nagsisegregate din sila na. Tapos sila na bahala kung saan nila mayroong MRF kasi po baga ang barangay natin. Ayun, sila nang bahala doon. Basta yung mga nabubulok, kami ang doon, yung mga lahat ng mga may bahay dito, kanya-kanyang baon na lang siguro ng ng mga nabubulok. Basta yung mga plastic, yung barangay na ang bahala. Ganun lang po ang ginagawa namin ng pag-segregate ng ng basura. Ganda siguro kung sila mismo yung every week o kada linggo mag-iikot sila sa bawat purok at sila na yung kukolekta ng mga hindi nabubulok, yung mga plastic, sila na mangolekta para maiwasan natin na maipon yung mga plastic. Kasi kung aasahan natin ang tao, minsan susunugin din nila yung kahit yung mga plastic. Kukunti lang naman ang mga sumusunod na sabi bawal magsunog ng plastic. Kukunti lang po yun . Kaya mas maganda kung ang barangay mismo ang ang mag-iikot. Ako po'y nananawagan sa lalong higit po dito sa Barangay San Jose at sa mga kapit-barangay ko po na talaga pong i-implement natin ang pagsugpo po sa basura upang maiwasan po natin ang mga sakit, lalong higit po sa mga kabataan na nagkakasakit tungkol po sa kapaligiran natin na madaming basura. Kaya ako po ay humihingi din ng tulong sa mga kabarangay ko, sa bayan ng Talisay, lalong higit kay Mayor, na talagang magkaroon po ng land area ang pagtatapunan po ng basura dito po sa bayan ng Talisay. On behalf of our Mayor, Honorable Jonathan Manzanillo po, and all the Sangguniang Bayan members, panatilihin ang kalinisan sa ating bayan ng Talisay para magkaroon ng progresibo at maunlad na pamayanan at lahat sama-sama sa pag-unlad.
kailangan natin panatilihin para ang investors, ang mga negosyante sa atin ay pumunta. Kung may maayos tayong pamamalakad sa solid waste, sa basura natin, maraming may engganyo tayong mga business investors.